Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa interview ni Fair Lady Marlica kay Attorney Vic. Pinanood ko ng buo. Napakaganda yung panghuling mensahe ni Attorney Vic sa atin. Lalong-lalo na doon sa threat sa kanyang buhay. Ngayon na very active na siya nagsasalita. Okay, singit ko lang ito. Yung mahilig sa dark chocolate o tablia cacao, may stock pa tayo. Bagong dating po ito, napakabango. Pure organic tablia. Dito lang kayo mag-contact as usual. 0916-9000-997. Okay. So, pakinggan natin sandali. Yung last question ni Marlica, anong mensahe? Yung sagot ni Attorney Vic. Grabe, dapat ganito tayo lahat mga Pilipino. Nakakabilib talaga itong si Attorney Vic. Lang po, ano yung gusto mo i-mensahe sa amin, sa mga nanonood, na tumatanis everyday sa nakikita na kabulastugan sa ating bayan? Paano natin i-reassure ang ating mga kababayan? May pag-asa pa ba? Basta't magsama-sama tayo may pag-asa. At huwag tayong pasisinda. Huwag tayong matatakot. Kabaliktaran, dapat yung gumagawa ng masama, yung tiwali ang natatakot, hindi yung sambayanan na nagbabantay lamang ng kaban ng bansa at nagpoproteksyon at nagtatanggol at nagtataguyod sa saligang batas. Baliktad po, hayaan natin yung mga masasama, yung mga korap, ang magtago sa kanilang lungga. It's not the other way around. Let's not permit it. Let's not allow it. At yun nga, hakbang ng mga maiso. Yes. Attorney Vic, may pahabol lang na tanong. Nakakaramdam daw po ba kayo ng threat sa buhay nyo dahil ngayon ay talagang vocal na kayo at yung alignment ng inyong paniniwala ay nasa mga Duterte? Gawin ko, sindan ko yung sinasabi mo. Minsan lang tayo mabuhay. At lahat tayo mamamatay. True. Yung iba mamamatay sa sakit. Yung iba sa hindi magandang pamamaraan. Opo. Pero siguro, kung meron tayong magagawa para sa bansa, at tayo ng magiging balakid doon sa mga nagsusulong ng mga mali, meron naman tinatawag na Panginoon eh. Marlica, ulitin ko, I'm not a religious person, but I am a very, very prayerful man. And I regard someone as my God. At ako naniniwala, hanggat hindi niya pinagkakaloob, walang mangyayaring masama sa isang tao. True. Kaya huwag po tayong matakot mga Pilipino. Magsama-sama tayo and let us speak as one that we, the sovereign Filipino people, we are not for sale. Yes, we are not for sale dahil isa lang tayong beses mabuhay kaya dapat ibuhos na natin sa tunay na pagmamahal. Okay, so doon ako na-struck, Grabe. Dito ko nakita yung tunay na pagkatao ni Attorney Vic and of course, si Fair Lady Marlica. Kung sino yung gumagawa ng masama, sila ang matakot. Ang sambayan ng Pilipino na nagmamasidla at nag-iingay, bakit tayo matatakot? Correct. Kaya ako, itong vlogging journey ko, alam nyo naman nung yung nangyari, sinampahan ako ng reklamo, tuloy ang laban. Later on ko na lang magbigay ng update tungkol sa isinampang kaso sa akin. Basta gumagalaw na po yung proseso. Okay? So tama si Attorney Vic, huwag tayong patakot. Dahil malinis po ang ating konsensya, tayong sambayan ng Pilipino, nag-iingay lang po tayo. Yung pag-iingay na ganyan, that is part of our constitutional right. Laban lang. So, may threat ba sa buhay ni Attorney Vic? Dahil nagsasalita na siya, open na siya sa mga interviews eh. Lalo na sa mga interview sa mga vloggers. Ako, medyo delikado ang buhay ni Attorney Vic. Okay, si Marlica, given na yan. Talagang
at all costs, gusto nilang gurgurin si Marlica. And let's pray for Fair Lady Marlica. Let's pray for Attorney Vic Rodriguez. But nakaka-believe ako. Sabi niya, I am not a religious person, but I am a prayerful man. Iba po yung religious, iba yung prayerful. May pinapaniwala ang Diyos si Attorney Vic. Si Marlica, ganon din. Ako, ganon din. Ako, hindi rin ako religyoso. But I believe in one powerful, almighty God. Pag anong mga verses sa Bible? If God is for us, who can be against us? Ganon. Kaya ako, itong ginawa sa akin na sinampan ako ng reklamo, sabi ko, Lord, bahala kayo. Let your will be done in my life. So, ganon din. So, lahat po tayong mamamatay. Tama yun. So, ganon ang palaging sinasabi ni Fair Lady Marlica. Kaya, hindi siya natatakot. Laban lang ng laban. So, ito na. Nakikita ko na yung similarities ni Fair Lady Marlica at ni Attorney Vic plus ako na rin. Yun lang. Magsalita lang tayo. Within the bounds of our constitutional right. Okay? So, maalala ko tuloy yung turo sa amin ng aming military bishop nung bagong pasok ako sa serbisyo, 1980s. Takot na takot akong mamatay noon dahil hindi ko alam kung saan ako papunta. But then, Bishop Tumulak, may his soul rest in peace. I believe nasa langit na po itong military bishop na ito, Roman Catholic Bishop. Sabi niya, huwag kayo matakot sa kamatayan. Dahil ang kamatayan, it's just an acronym. So, palagi ko na itong naisishare. I-share ko ulit sa mga hindi pa nakakarinig. Death. D-E-A-T-H. Meaning, departing eternally, abandoning all. Two. Yung H, dalawa daw yun. Sabi ni Bishop Tumulak, heaven or hell. So, temporary lang ang buhay natin sa mundong ito. Pag panahon na natin, pag will na ng Panginoon, kunin na tayo. Dahil hiram lang sa iyo sa buhay natin. Kailang dalawa lang papuntahan. Either heaven or hell. So, with that, na-realize ko, wow, may papupuntan pala. It's not the end of everything. Kasi akala ko, end of everything na nun So, gusto kong mapunta ng langit. But how? Hindi ko alam. Ito na. Later on, as I continue to read the Bible, na intindihan ko yung gospel ng Panginoong Hesus, yung magandang balita. So, ano yung magandang balita ng Panginoon? John 3:16. Doon na lang tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, in Jesus Christ. Yun, yung Panginoon natin. Panginoon ni Attorney Vic, Panginoon ni Marlica, Panginoon ko, Panginoon nating lahat. Those who believe in Jesus Christ shall not perish but have everlasting life. So, anong ibig sabihin nun? Yung perish, mamamatay tayo physically, lahat. But spiritually, hindi. Kasi may dalawang klase ng death. First death, yung physical. Second death, yung spiritual. Pag umalis na tayo sa mundong ito, kung wala tayong relasyon sa Diyos, papunta tayo ng impyerno. Kaya lang kung may relasyon tayo sa Diyos, papunta tayo sa langit. So ano yung, paano tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos? Ito na yung gospel, ABC. A, accept that you are a sinner. Ako, tinanggap ko na. Nung tinyenti pa ko, makasalanan po ako, Panginoon. Please save me. I cannot save myself. And then B, believe. Paniwalaan na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. So, pinaniwalaan ko na yon. Forgiven ang aking kasalanan. So, salamat sa Panginoon. And then C, commit. I have committed, I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. And dahil sa tinanggap ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko, pagtanggap ko sa Kanya as my Lord and Savior, the Bible says, John 1:12, to those who believe and accepted Him
Jesus Christ as Lord and Savior, to them He give the power to become children of God. Naging anak na ako ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus. So, I have relationship with God. He is our Father. God is our Father. Tayo po anak ng Diyos dahil sa ating faith, paniniwala, pagtanggap kay Jesus as our Lord and Savior. So, death? Come on! Anytime. Hindi ako takot. So, ganon. Nakikita ko si Atty. Vic. Maharlika. Tayong lahat. Huwag tayong matakot mamamatay. Kasi we have a better place to go. Yun po ang langit.